Magandang araw mga bata! Nagagalak akong makasama kayong muli ngayon para sa isang panibagong aralin sa ating asignaturang musika na may paksang pagbasa ng stick notation sa sukat na dalawahan, tatluhan at apatan. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang matututo sa paggalaw gamit ang iba't ibang bahagi ng iyong katawan at makababasa ng stick notation sa sukat na dalawahan, tatluhan at apatan. Makakalikha ka rin ng mga tunog at makabubuo ng pansaliw sa isang awit. Ang ating pag-awit, pagkilos at pagtugtog ay magkakaugnay na gawain. Ibinabagay natin ang ating kilos o galaw sa tugtog. Nagmamarcha tayo kapag ang tugtog ay nasa dalawahang kumpas. Sinasayaw naman natin ang balse kapag ito ay nahahati sa tatlo. May mga pagkakataon naman na nahahati sa apat na bilang ang kumpas. Sa araling ito ay makikita at madarama natin ang pagkakaiba ng mga kumpas o beats. Ang mga panandang guhit sa loob ng measure o hulwaran ay mga kumpas o beats. Umawit, pumalakpak at lumakad kayo na sinusundan ang hulwaran ng awit na magmarcha tayo. Ang padyak ng kanang paa ay may kasabay na isang palakpak. Gayun din ang gagawin kapag ipinadyak ang kaliwang paa. May kasama rin itong isang palakpak. Simulan natin! Isa, dalawang wakbang ka, kaming mga bata ay nagmamarcha. Isa, dalawa, lumakad na, parang sundalo sumasaludo. Sagutin natin ang mga tanong. Una, anong pamagat ng iyong inawit? Mahusay, magmarcha tayo. Kalawa, anong sukat ng awit na ito? Tama ka dyan, ito ay dalawahan dahil may dalawang panandang guhit tayong ipinalakpak sa loob ng bar lines. Ikatlo, ano-anong kilos ang iyong isinagawa sa pag-awit? Magaling! Pagmarcha, pagpadyak at pagpalakpak. Kaapat, anong bahagi ng iyong katawan ang iyong ginamit upang maisagawa ang mga kilos na ito? Tama, ang ating mga kamay at paa. Sa awiting magmarcha tayo ay malinaw mong makikita sa rhythmic pattern nito na ito ay may sukat na dalawahan. Makikita natin ang sukat ng awit sa pamamagitan ng pagbilang sa mga panandang guhit o pahinga na nakapaloob sa dalawang mahabang guhit na tinatawag natin na bar lines. Sa pagitan ng dalawang bar lines ay ang tinatawag naman nating measure. Kung may dalawang panandang guhit sa loob ng measure, katumbas ito ng dalawang kumpas. Kaya ang awit na ito ay dalawahan o nasa 2-time meter. Kunwari ikaw ay puno. Itaas ang iyong mga kamay. Iwagayway ito pakaliwa at pakanan, kasabay ng iyong katawan habang iyong sinasabayan ang awit. Kami masayang umawi, katulad ng ibong pipi. La 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 la, la 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 la. Tignan ang rhythmic pattern ng kantang Masayang Pag-awit. Ilang panandang guhit sa loob ng measure ang iyong nakikita? Napakahusay!
Tatlong panandang guhit. Bilangin natin kung ilan ang panandang guhit na nasa loob ng measure. Ito ang simbolo ng beads o kumpas. 1, 2, 3. Ngayon, kung may 3 kumpas sa measure ng isang awit, ano ang time meter ng awit na ito? Ang galing-galing! 3 dahil may 3 kumpas na nasa loob ng measure. Kung may 3 kumpas sa bawat measure, ang awitin ay 3 o nasa 3 time meter. Awitin natin muli ang masayang pag-awit. Ipalakpak natin ang stick notation sa palakumpasang 3 o 3 time meter. Kami masayang umawit, katulad ng ibong pipig. La 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 la. La 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 la. Tayo'y maglakbay naman ngayon sa 4 time meter. Ang awiting yaman ng pamayanan ay isang halimbawa ng awiting nasa 4 time meter. Sabayan natin ang awit, mga bata. Saliwan mo na rin ito ng galaw na naaayon sa kumpas ng awit. Simulan natin. Ang batang mabait ay dangal ng magulang, yamang may tuturing ng ating pamayanan. Batang masunurin ay pagpapalain ng Diyos na lumikha sa atin. Wow! Binabati kita! Ang galing-galing mo! Ngayon, ilang panandang guhit mayroon sa bawat measure? Tumpak ka dyan! 4. Kung mayroong 4 na panandang guhit sa bawat measure, ano ang time meter ng awit? Tama ka dyan! Ito ay 4. Kung may 4 na kumpas sa bawat measure, ang awitin ay 4 o nasa 4 time meter. Ano ang ating natutunan ngayon sa ating aralin? Natutunan natin sa ating aralin ngayon na ang stick notation na katumbas ng isang kumpas ay maaaring imartsa, isayaw, ipalakpak, ipadyak o itapik sa iba't ibang time meter na 2, 3 at 4. Binibilang natin ang mga guhit sa measure na kumakatawan sa kumpas upang matukoy ang time meter ng isang awit. Subukan natin. Ipalakpak ang stick notation sa palakumpasang 2. Ngayon naman ay ipadyak ang stick notation sa palakumpasang 3. Isagawa ang mga sumusunod na stick notation sa pamamaraan na nasa larawan: pagpalakpak, pagtapik sa binti, at pagpadyak. Ito ay may repeat mark kaya uulitin ito ng isa pang beses. Subukin natin ang iyong natutunan. Isulat sa patlang kung ang stick notation na nasa hulwaran ay nasa time meter na 2, 3 o 4. Ngayon naman ay awitin natin ang awiting umupo, umupo, umuga ang bangka. Sabayan ito ng galaw o indak na nais mo at nababagay sa awit.
Binabati kita. Ang galing mong umawit at magsagawa ng kilos na angkop dito. Ngayon naman, iguhit ang masayang mukha sa patlang kung tama ang sinasaad sa pangungusap at malungkot naman kung mali. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Inaasahan ko na may natutunan ka sa ating aralin ngayon. Hanggang sa muli nating pag-aaral. Paalam! Narito ang susi sa pagwawasto. Iwasto mo na ang iyong mga sagot.